Habang nakasakay sa taxi ay paulit-ulit ko paring tinawagan si Lina. Ngunit hindi talaga nito sinasagot. Sinubukan ko namang tawagan din si Iggy. Pero nakapatay ang kanyang telepono. Alam kong ilang araw na kaming hindi nagpapansinan. Galit pa rin ako sa kanya, pero aminado akong namimiss ko siyang makasama. Lalo na't matalik ko siyang kaibigan. Miss, narito na tayo. Ani ng driver. Salamat Manong. Bumungad sa akin ang bar na tinutukoy ni Kuya Natoy, maraming taong nasa labas, may iba na naninigarilyo. Kahit kinakabahan, dahil ngayon lang ako pumasok sa isang bar mag-isa. Agad akong hinarang ng dalawang malaking tao, sa tingin ko sila ang bouncer. Miss, ilan taon ka na? 22 po, may hahanapin lang po akong kaibigan ko. May nakapagsabi kasing dito raw siya pumunta. Sandali lang po ako promise. Nakataas kamay ko pang saad. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, at maya-maya at tumungo ang mga ito. Agad akong napaubo ng sumalubong sa akin ang usok ng sigarilyo. Mukhang mahihirapan ako nito, ang daming tao at medyo madilim pa. Patuloy sa pag-indek ang mga tao, habang ako ay pilit nakikipagsiksikan. Excuse me po, ano ba witch? Sigaw ng nurse iko kung babae, sobrang hina lang naman nun. Sorry po, hingal na hingal ako nang makaalis sa sisikang mga tao. Halos maligo na rin ako sa pawis. Agad kong inilibot ang tingin, hanggang sa mapagawi ako sa bartender station. Kahit nakatalikod ay agad ko itong nakilala. Lina. Agad akong lumapit sa kanya. Lina, hingal kong saad, bumakas sa kanya ang pagkagulat, ngunit ganun din ako nang makilala kung sino ang katabi nito. Iggy, langgang-langgo ito sa alak, pero patuloy pa rin sa pag-inom. Lina, Iggy bakit naririto kayo? Anong ginagawa niyo rito? Malakas kong tanong, dahil na rin sa malakas na tugtog. Pumunta ako sa inyo, wala ka, nag-alala ako nang malaman kong sa bar ka nagpunta. Anong nangyari kay Iggy? Pwede ba, mamaya na yang mga katanungan mo, tulungan mo ako rito, sobra na ang kalasingan ni Iggy. Nagugulat kong tinignan si Lina. Hindi ko moari kung bakit ganun ang pagkakausap niya sa akin. Agad ko yun inalis sa aking isipan, at tinulungang alalayan si Iggy. Clara mahal kita. Natigilan ako at napatitig kay Iggy, kahit madilim ay hindi nakatakas sa aking paningin ang butil ng kanyang luha. Sandali, tatawag lang ako ng taxi. Dahan-dahan naming inupo sa entrance si Iggy. Nang makakuha ay pinagtulungan muli namin itong buhatin, mabuti na lang tumulong rin ang taxi driver. May kalakihan ng katawan ni Iggy, kaya talagang mabigat ito. Doon na ako sa unahan. Tukoy ko sa passenger seat. Pero natigilan ako nang may humawak sa aking kamay. Doon ko napagtanto na si Iggy ito, at bumubulong na huwag akong umalis. Sige na, ani Lina at agad na pumunta sa passenger seat. Inusag ko ng kaunti si Iggy, para makaupo ako, nang biglang humilig ito sa aking balikat, at hapitin ang aking bewang papalapit sa kanya. Hindi nakatakas sa paningin ko ang pasimpleng tingin sa amin ni Lina. Hindi ko maintindihan ang pakikitungo mo sa akin ngayon Lina, kailangan kitang makausap. Ani ng aking isip. Ilang minuto ang lumipas, nang makarating kami sa condo unit ni Iggy, sabi ni Lina huwag daw sa bahay nila dalhin si Iggy, dahil paniguradong sesermonan lang ito ng kanyang daddy. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng planggana at bimpo. Nilagyan ko iyon ng maligamgam na tubig. Naabutan kong hinuhubaran ni Lina ng damit si Iggy. Ako na ang magpupunas. Hindi pa ako nakakasagot ng kunin nito ang planggana. Pumunta ako sa closet, at naghanap ng komportableng damit. May nakita akong sandong puti, iyon na lang ang aking kinuha. Heto, abot ko kay Lina. Pwede ko bang malaman kung bakit nasa bar kayo ni Iggy? May nangyari ba? Tanong ko. Rinig ko ang malalim nitong paghinga. Hindi ko alam, nalaman ko na lang na nasa bar na yun si Iggy at nagpapakalasing, wala pa siyang kasama kaya agad akong pumunta. Hindi naging maayos ang huli naming pag-uusap, kaya sana bukas ay magkausap kami, namimiss ko ng kasama natin siya tuwing vacant. Ngiti ko habang nakatingin kay Iggy. Sana linawin mo ang lahat sa kanya, para hindi na siya umaasa. Napatitig ako sa sinabi ni Leah. Lina, pwede ba tayong mag-usap? Napansin ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Bukas na lang Clara, nakainom din kasi ako, tumungo na lamang ako.
Matapos noon ay nauna na akong umalis, dahil babantayan daw ni Lina si Iggy. Kinuha ko ang aking telepono, para sana tawagan si Apollo, pero nalobat na pala ako. Saan ka galing? Biglang bungad sa akin ni Apollo, nakasuot pa ito. Halatang kakauwi lang din. Galing ako kila Iggy. Nakita ko naman kung paano umusok ang ilong niya. What? Why did you go there? Matalim nitong saad. Hinawakan ko ito sa braso para huminahon, baka may makarinig pa sa amin. Sa kwarto na lang tayo mag-usap love. Mahina kong wika. Nakita kong huminahon ang kanyang ekspresyon. Mauna ka na, pupuntahan ko si mommy sa kwarto. Ginabi ka anak, ani mom. Sorry po, hinatid namin si Iggy sa kanila. Iggy, bakit anong nangyari sa kanya? Hindi ko po alam mommy, naabutan ko sila ni Lina sa isang bar, at langgang-langgo sa alak si Iggy. Siguro po ay dahil iyon sa sinabi ko sa kanya mom, hindi ko napigil ang magkwento kay mommy, sinabi ko ang tungkol sa amin ni Iggy, kung paano ko ito sinabihang huminto na sa kanyang panliligaw. Nakita ko naman kung paano nalungkot si mom, alam ko namang gusto nito si Iggy para sa akin. Sabihin mo sa akin anak, may nagugustuhan ka na ba? Kasi pinatigil mo na sa panliligaw si Iggy. Agad akong umiling, natatakot akong umamin kay mom, baka makahalata ito. Good night po. At kinis ito sa pisngi. Habang naglalakad ay nadaanan ko ang kwarto ni Apollo, nakabukas iyon kaya dahan-dahan akong sumilip, pero ganun na lang ang gulat ko nang makita si Mia Bella, na naka-night tees, habang nagpapahid ng lotion sa katawan. Sumikip ang dibdib ko sa kaisipan, magkatabi silang matutulog, kung ano-anong pangyayari ang pumasok sa aking isipan. Hey, why are you there? Agad akong napukaw nang lumapit si Mia. Wala, galing ako sa room ni mommy. Nakita mo ba si Apollo? Wala pa kasi siya. Nakataas kilay nitong wika. Hindi Mahina kong sagot. Kainis, inaantok na ako. Sabay talikod nito sa akin, at isinara ang pinto. Kung ganon ay wala pala sa kwartong ito si Apollo. Nakahinga ako ng maluwag, at dumiretso papunta sa aking kwarto. Agad na bumungad sa akin si Apollo, na ngayon ay nakatapis lang ng towel, at tumutulo pa ang tubig sa kanyang buhok. Kanina pa kita hinihintay. Bakit narito ka sa kwarto ko? Gusto mo bang makatabi ko ang bruha na yon? Tukoy nito kay Mia Bella. Bakas pa ang nandidiri niyang mukha. Hindi syempre. Dito ka matutulog. Sabay pasadahan ko ito ng tingin. Yes love, take a shower. I can smell the alcohol on your body. Agad ko namang sinunod ang kanyang utos. Nang matapos ay sinuot ko na ang aking sleepwear satin na magkaterno, kulay pula ito, hindi ako sanay na natutulog na may suot na panloob, kaya tinanggal ko ito. Why are you still awake? Tanong ko nang mabutan itong nakangiting nakatingin sa kanyang telepono. Tumalon ako sa kama para lapitan ito, pero ganun na lang ang aking panlalaki ng mga mata, nang makita ang larawan. Apollo, sigaw ko, mabuti na lang soundproof ang kwarto. Kanina pa ta naghihintay. Sabay turo nito sa kasama nito. Paano kasi puro litrato ng sexy kong katawan, meron na tutok sa aking raisin, meron pa sa aking likuran, habang nakahawak ang kanyang kamay, at sa aking mayamang bahagi, habang nakangiti ito. Naaalangan ako, pero may bahagi sa akin na nakakaiba iyon ng katawan. Bakit mo ako kinuhaan ng larawan? Inis kong wika. Pero habang nasa trabaho ako ay makikita ko ta. Pinalo ko itong muli. Ano ka ba, baka may makakita niyan Apollo, idalat mo na yan. Pero tinuwanan lang niya ako, kaya agad ko iyong hinablot at tumakbo papunta sa banyo. Inilak ko iyon, at iniisa-isang dinalit ko ang mga litrato ko. Hanggang sa may makita akong isang video. Madilim kaya hindi ko pa makita kung anong video ito. Nang i-play ko ito ay nanlaki ang aking mata. Inilapag niya sa side table ang phone, habang nakaplay ang video. Parehas kaming nakapikit, tulog ako rito, ito rin yung araw na nag-check-in kami sa isang hotel. Napahawak ako sa chest, nang makita kung paano ako alagaan doon ni Apollo. Yung gusto ko nang tigilan ang panunood, pero iba ang sinasabi ng aking katawan. Love, gosh, nabagsak ko ang telepono dahil sa gulat. Ano bang? Naabutan ako nitong pinupulot ang nagkalas-kalas na telepono niya. Sorry, nakayuko kong saad, natatakot akong baka magalit ito sa akin.
Lalo na at sobrang mahal ng kanyang telepono, tumama pa kasi sa kanto ng bathtub. Sorry talaga, ginulat mo kasi ako eh. So, kasalanan ko pa. Lalo akong natakot nang marinig ang seryoso nitong tono. Sorry na Apollo. Apollo, really? Boyfriend mo na ako, kaya masanay ka nang tawagin akong love. Okay, sorry na po love. Niyakap ko siya sa batok, at pinatakan ng halik ang kanyang labi. Pero bago pa ako lumayo, ay hinawakan na nito ang aking batok, para mas lalong diinan. Malakas kong sabi, habang nakayakap kay Apollo. Nakapikit ako habang magkadikit ang aming mga noo. Pinahinto niya ako at sinapo ang aking likuran, at doon ito kumilos. Nakatingala ito habang bumubulong, samantalang nakakapit ako sa headboard ng kama, habang nakatingin sa kanya. Ramdam ko sa aking kalooban kung gaano ko kamahal si Apollo. Sobrang sikip ng aking pakiramdam, napakagaan rin ng pwesto na ito, dahil na rin sa unang beses. Let's go together love. Sa isang iglap ay sabay kaming natapos, ang saya ng aking pakiramdam. Hingal akong bumagsak sa dibdib nito. I love you. At hinalikan ako sa noo, hindi na ako nakatugon pa, dahil agad na bumagsak ang aking mga mata.